Pagpalang araw po ng Huwebes sa mga anak ng Diyos na patuloy na sinusundan ang teleserye nitong kwento ni Joseph the Dreamer, no, ni Jose. At talaga namang nakaka-excite yung mga susunod na kabanata ng kwento na ito ni Jose para sa ating lahat. Kaya tuloy-tuloy tayo at makikita natin dito ang pagkilos ng makapangyarihang Diyos sa lahat ng mga sitwasyon na parang hindi pabor, no? At parang hindi sang-ayon sa kagustuhan ng tao, ngunit sa plano ng Diyos ay patuloy na mangyayari. Tayo po ay day 29 ng ating daily Bible reading plan at nasa Genesis 45. Whole chapter ng 45 po tayo sa araw na ito. Sabi ko nga, ito ay patuloy ng parang miniserye o teleserye ng kwento ni Joseph na kung saan talagang parang nakakainis nang nangyari sa kanya sa kabila ng kanyang kabutihan ay patuloy pa rin, no? Ang magandang plano ng Diyos ay hindi kailanman mapipigilan, mapuputol dahil merong magandang mangyayari sa mga susunod na kabanata. Ano ang kwento rito? Sa Genesis chapter 45, nireveal na ni Joseph yung kanyang tunay na pagkatao bilang second in command sa Pharaoh, at nagulat ang kanyang mga kapatid, no? Dahil ang kanyang bilin ay hindi sila makakabalik sa dako ng Ehipto hanggat hindi nila nakasama ang kanilang bunsong kapatid. Subalit, sa kanilang pag-uwi, may dala-dala silang mga pagkain, mga tinapay, mga trigo. Muli, sinubukan ni Joseph ang kanyang mga kapatid at sa pamamagitan ng kanyang kopa na inilagay sa sako ni Benjamin, na kanilang bunso na kapatid niya sa ina. Doon nakita ang pagkakataon na pigilin ni Jose ang kanyang mga kapatid at pinabalik sa Ehipto, at doon na nga in-reveal ni Joseph ang nangyari sa kanila. Hindi sila makapaniwala na ang Prime Minister ng Egypt ay ang kanilang kapatid na ibinenta dahil sila ay nagselos na siya ang paborito ng kanilang ama na si Jacob. At dahil doon, nag-iiyak si Joseph na narinig even ng household ng Pharaoh. At ang pinakamaganda rito, even yung Pharaoh natuwa nang malaman niya dumating mga kapatid ni Jose, at binilin kay Jose na bigyan sila ng bibigyan sila ng napakagandang lugar sa dako ng Goshen, na kung saan ang kanyang buong pamilya, ang kanyang ama, even ang kanyang mga hayop ay makakatikim ng masaganang ani. So, nagkatuwaan sila, nagkapatawaran, niyakap ni Joseph ang mga kapatid, pinaghalikan, at yun nga ay pinagbilin, gaya pinagbilin ng Pharaoh, pinadala sila ng karwahe, at nang sa kanilang pag-uwi, binigyan sila ng kanilang mga damit. Subalit kay Benjamin ay binigyan siya ng 300 piraso ng pilak. At sa kanilang ama ay 10 asno na may kargang mga ani at 10 babaeng asno na may karga at iba-iba pang pangangailangan para sa kanilang mga pang-araw-araw. At nang sila makabalik sa Canaan, doon ibinalitan nila sa kanilang ama na si Jacob ng kapatid nilang si Jose ay tunay na makapangyarihan na tagapangasiwa sa buong Ehipto. At naniwala lamang si Jacob nang makita niya ang napakaraming dala-dala pabalik sa kanilang bayan. So, yun po ang kwento ng chapter 45 nitong Genesis. At dito nga po, bagamat ipinagbili si Jose sa pagkaalipin sa kanya, dahil sa nagselos sa kanyang mga kapatid, makikita natin dito na itinaas ng Diyos si Jose sa isang mataas na posisyon, no? At yun nga po, naging dahilan si Jose upang mag-imbak ang Ehipto ng maraming butil para sa darating na tagutom. At dito nga nagkaroon ng pagkakataon na makarating ang kanyang mga kapatid sa Egypt upang bumili ng butil dahil sa tagutom, at dahil doon Joseph was reconciled to them. At instead na magsik si Joseph ng revenge,
ipinakita ni Joseph yung kanyang grace, no? Na in-acknowledge niya ang Diyos ang kumikilo sa lahat ng kanilang mga masasamang ginawa for a higher purpose. Ano sabi ni Joseph? To preserve life and save their family. Kaya nga po, itong chapter dito ay humahamon sa atin na tayo ay magtiwala sa Diyos, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang kadakilaan sa mga difficult times ng ating mga buhay at matuto magpatawad at magkaroon ng kaalaman na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa kabutihan. Okay? God works all things for good. Kaya nga po ang title natin, God is sovereign in difficult situations. Dakila ang Diyos sa mga may hirap na kalalagayan. At ang ating focus passage po ay matatagpuan sa Genesis 45 verses 4 to 5. 45 verses 4 and 5. Ang sabi po roon, so Joseph said to his brothers, come near to me, please. Nakiusap siya. Lumapit kayo sa akin. And they come near and he said, I am your brother Joseph, who sold into Egypt. Who you sold into Egypt, and now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. Kaya sinabi ni Jose, lumapit kayo sa akin. Nang lumapit na sila, sinabi niya, ako si Jose na kapatid ninyo, ang ipinagbili at dinala nyo rito sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong mag-alala at huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo dahil ipinagbili nyo ako rito, dahil ang Diyos ang siyang nagsugo sa akin dito para iligtas ang buhay ninyo. For God sent me before you to preserve life. Ganda, no? So nakita natin dito na napakadakila ng Diyos sa lahat ng mga difficult situation. Siya pa rin ang Diyos na gumagawa ng ikakabuti ng para sa lahat. Naalala ko itong kwentong ito habang aking binabasa, at ito ay isa sa pinakamagandang at pinakapaborito ko na kwento dito sa Old Testament, itong kwento ni Joseph. Naalala ko nung may mga nakaraang taon na habang binabasa ko ang passage na ito, simula nung chapter 37, dito sa chapter na ito na 45, habang ako ay nasa aking quiet time with the Lord, parang napaluha ako at nag-worship sa Lord. Bakit? Kasi po nung mga sandaling iyon, parang ako ay nasa sitwasyon na para bang ako ay nagawa ng mali, no? I have been wrong. And para bang kailangan kong gumawa ng mga decision na harapin ang mga pangyayari sa paraang hindi ko pinlano. So, itong paraan ito ay magkakaroon ng tinatawag nating criticism na mahirap ma-explain para sa lahat. And I found out na itong ang mga pangyayaring ito ay hindi naman talaga pinakamahalaga. So I have this wrestling with God habang binabasa ko ito, na yung mga pangyayaring iyon, na para bang nagtatanong ako, bakit Diyos, bakit, no? Bakit nangyayari ito? Bakit ito ay patuloy na nangyayari sa buhay ko? At habang binabasa ko nga, naalala ko na there are things na nangyayari sa mundong ito na maaaring gawin sa atin ng mga tao na hindi tama and hindi makatarungan, no? Unjust. Pero katulad nga po ng nangyari kay Joseph dito sa kwentong ito, napakaliwanag, mas maliwanag pa sa nangyari sa akin kung paano ang Diyos ang kumikilos sa ating mga buhay. Joseph was sold by his brothers sa Egypt. And yun nga, sabi niya, doon sa binasa natin, I am your brother Joseph whom you sold in Egypt.
Pero ang ginawa ni Joseph, tinignan niya sa kanilang mga mata, eye to eye ang bawat isa, at sinabi niya ang pinakamagandang salita. Huwag kayong mag-alala o magalit sa inyong mga sarili dahil sa inyong ginawang mali o kasalanan. Ang sabi niya, dahil ipinagbili niyo ako rito, pero ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. For you sold me here, but God sent me here. So in other words, anong ibig sabihin, no? Kahit na po sa gitna ng mga bagay, o sabihin natin ng mga talagayang mali, na nagbigay ng pain kay Joseph, difficult times, hardship, ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa kanyang buhay. At sa uli, ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan upang mapanatili ang buhay. No? God was ultimately working for good to preserve life. At ito ay isang napakaliwanag na reminder po para sa ating lahat. Na kahit sa makasalanang mundong ito at hindi makatarungan at parang hindi nga po umaayon sa ating mga plano ang mga nangyayari, mabuting malaman natin na may Diyos na dakila at makapangyarihan at nangako na gagawing ang lahat ng bagay para sa kabubuti ng sa kanya na umiibig, no? Na nag-promise siya na He will do all things work together for good for those who love Him and have been called according to His purpose. So in the end, makikita po natin dito ang kasalanan, ang injustices, unfairness, o anumang tawag sa mga evil na yun, wala silang huling salita pagdating ng araw. In the end, ang Diyos, ang kanyang ultimate purpose, ang may last word sa mundong ito. Kaya nga po, ang reminder sa atin, we need to trust God, the sovereign God, during our difficult times. Of course, mga kapatid, painful ang pagdaraanan ng bawat isa sa atin, pero yun nga po, ang pinakamaganda sa lahat, maalala natin, kumikilos pa rin ang Diyos sa lahat ng mga hindi magagandang sitwasyon na nangyayari sa ating mga buhay. All we have to do is to really trust God, magkaroon ng puso mapagpatawad, at higit sa lahat, patuloy na kumapit sa ating mga relasyon sa Diyos at relasyon sa bawat isa. Kaya nga po, sana ay maging inspiration po sa atin ito, na kwento nito ni Joseph, maging encouragement po sa bawat isa atin, na maaring tayo ay lumalakad sa kaparehong sitwasyon ngayon. Nakatulad ni Joseph, pero patuloy natin isabuhay ang mga salitang ito na kanyang sinabi, no? Na siya ay ipinadala doon upang i-preserve ang buhay. Na siya ay pinagbili, siya ay ginawa ng masama, pero ang Diyos ang patuloy na kumikilos in His behalf, in His favor, para makilala ng lahat that God was sovereign in the midst, even in the midst of difficult circumstances. Kaya napakagandang istorya, applicable sa mga present situation, sa mga panahon na parang dinaya, sa mga panahon na parang binetray, nireject, sa mga panahon na para bang iniwan, abandon, and yet ang Diyos ay patuloy na tapat sa atin, because He is a God of covenant, na kahit kailan ang pangako niya sa bawat isa sa atin, hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. At ang pinakamaganda, no, ihil niya, ihilumin niya ang mga puso na tunay na nadurog dahil sa mga ganong sitwasyon. At ang pinakamaganda, that God is working all these things
for good for those who love Him and according to His purpose. Kaya nga ang panalangin ko para sa lahat, mga kapatid, na patuloy tayong lumakad sa mundong ito kahit na mahirap ang sitwasyon, at patuloy na tanggapin na ito ay part natin, no, mararanasan natin sa mundong ito at dating panahon, na there will be no more injustices, no more abandonment, rejection, betrayal na mangyayari, because there will be perfect place for us pagdating ng panahon, kapiling ang ating mahal na Diyos. Kaya patuloy tayong magtiwala, kumapit sa Lord, mahalin Diyos, mahalin ng mga tao sa ating paligid, matuto magpatawad, and enjoy life. Dahil at the end of the day, ang may huling salita ay ang ating Panginoong Diyos, ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga plano para sa mga anak niya na tunay na nagmamahal sa kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat, muli pinakita mo ang iyong pagkadakila, ang iyong kapangyarihan sa ikwento na ito ni Joseph, na meron na siyang pagkakataon para sumbatan, sisihin, parusahan ng kanyang mga kapatid, and yet, O Lord, patuloy na ang biyaya mo ay umapaw sa kanya. Nag-overflow, Lord, yung grace. Kaya nga po, bawat isa, kanyang mga kapatid, tinignan sa kanyang mga mata, kanyang pinatawad, at siya nagpakilala ng may pagmamahal, pag-unawa, pagpapatawad, at nabuo ang isang pamilya dahil alam niya, Panginoon, kumilos ka sa pinakamabuting paraan sa lahat ng mga sitwasyon na hindi kaaya-aya. Lord, ganun din po, Panginoon, ang aking panalangin para sa umagang ito. Maaring kami ay umarap sa mga sitwasyon na hindi kagandahan, hindi kaaya, madilim, nga sitwasyon na mahirap intindihin, mahirap unawain. But, O Lord, ang aming pwedeng pagkapitan lamang, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong pangako, ang iyong presensya, Lord, sa aming mga buhay, na ang lahat ng ito ay gagawin mabuti at maganda para sa iyong mga plano sa mga buhay ng mga anak mong nagmamahal sa iyo, according sa iyong purpose, Panginoon, dahil alam mo, O God, we are created for you, we are created to enjoy life, we are created, O Lord, to be grateful sa lahat ng mga sitwasyon, dahil hindi mo kami iwan at hindi mo kami pababayaan. Lord, napakabuti mo. Patawarin mo kami sa mga panahon na sinisisi ka namin sa aming mga sitwasyon. Patawarin mo kami sa mga panahon kami ay nagkakaroon ng mga pagkagalit dahil sa mga sitwasyon, at patuloy that to your peace that passes all understanding, O Lord, be with us sa mga panahon na challenging, sa mga panahon na tunay na nakapagbibigay ng galit, ng puot sa aming kapwa, sa iyo, Panginoon, at makita namin ang iyong habag, ang iyong awa ay sagana, Panginoon, kung amin lamang bubuksan ang aming puso sa iyong presensya. Lord, muli, dakila ka sa mga mahirap na panahon at pagkakataon. Haharapin namin ito dahil alam namin, O Lord, kasama ka namin sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon. We love you, Lord, and thank you for loving us first. May your peace be with us, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. So, bukas, mga kapatid, no? Meron pa rin tayong teleserye sa buhay ni Jose. Kailangan konting-konti lang, pa isa-isang chapter lang, mabitin tayo, kasi habang binabasa, ninanamnam natin ang istoryang ito, nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng pamilyang ito. Mamayang gabi po, meron po tayong muling sama-sama na ating Week of Fire, pangungunahan ni Brother Michael, at tunay na ang salita ng Diyos ay sabi ay huwag natin kalimutan, meditate it day and night. Ginagawa po natin ito for this week, no? Nakikita tayo virtually ngayong umaga, sa gabi ay nakikita-kita pa tayo, at alam ko na pupurihan natin ang ating Panginoong Diyos sa mga panong ito ng ating prayer and fasting. So magkita-kita tayo muli, mga kapatid, mamayang gabi, alas 7 po ng gabi, at patuloy nating namnamin
ang salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos sa mga panahon na tayo ay nagugutom, nauuhaw, dahil mas mahalaga pong magutom at mauhaw sa kanyang presensya. Sa mapagpalang araw po ng Huwebes sa mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Yun lamang po at marami pong salamat sa inyong pagsama.